Capricorn, hi, welcome to Mr. Queen PH. Titingnan natin ang energies na parating sa inyo ngayong full moon in Leo sa February 12, 2025 at 9:53 p.m. Philippine time. So if you're interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment. Paka-check nyo na lang information kung paano mag-book for a private reading. And please subscribe to our channel to show your support, like, share this video, at mag-comment na rin kayo kung kayo ay naka-resonate. And thank you sa mga hindi nagsiskip ng ads. Okay, so Capricorn, itong full moon is happening in your 8th house of shared resources, shared finances. So you might feel a bit emotional during this time, no? Kasi pwedeng parang there's a lot of responsibilities sa inyo pagdating sa mga utang, no? Yung iba kasi ito kasi yung 8th house is other people's money. So maaring meron kayong mga obligation, financial obligation na nagiging mabigat na para sa inyo. So yung iba, you might be letting go of something na a responsibility na sa tingin mo you are willing to sacrifice para mabawasan yung bigat ng responsibilities mo financially. Kasi some of you maaring nagsa-struggle pagdating sa inyong income, sa inyong resources, having the moon opposed to your 2nd house, which is your finances, your assets. So, itong mga sacrifices na to, maraming pamamaraan para mag-let go, no? Ng mga responsibilities na somehow sakripisyo sa part ninyo. Example, meron kang hinuhulugang sasakyan, no? And hindi mo na talaga kayang bayaran. So, you might surrender the car or whatever this is na hinuhulugan mo na you want to let go na. Halimbawa, meron kang acquire na condo, tapos hinuhulugan mo siya, and you feel like pag pinagpatuloy mo pa, mas mahihirapan ka, so you are letting that go. So, kumbaga, natanggal yung burden sa'yo, and at the same time, you have to sacrifice kasi meron ka na ring efforts dun na naibigay, diba? Pero, ganun talaga. Minsan, you have to make some sacrifices. And yung iba naman, pwedeng may mga assets na kayo. Like, for example, bebenta kayo ng sasakyan, ng bahay, ng lupa, ng gamit, para makapag-provide kayo for your other needs, no? At makapag-generate ng funds, ng income. So, some of you, magkakaroon kayo ng realization about it na what you need to let go of na mas strategic para sa inyo na makakatulong sa inyo na makabawas sa mga problema, obligasyon ninyo financially. But at the same time, kailangan ng sacrifices. So, meron tong challenging aspect sa Uranus which is in your 5th house. So, I'm seeing here, Capricorn, na meron kang kailangan mo nang lumabas sa comfort zone mo. Oo, na you feel you have to do it, pero nagda-doubt ka sa sarili mo or natatakot ka na baka hindi mag-work, no? For example, yung trabaho mo, no? Yung trabaho mo, alam mo na hindi na siya enough para mag-sustain sa iyong mga needs, sa needs ng family mo, sa mga obligasyon mo. Pero, parang ginagawa mo pa rin yung lahat para magstay doon kahit na alam mo nang it's not enough. 'Di ba? Hindi na sapat. Ngayon, may iba kang option. Okay? May iba kang option para mag-add ng income sa'yo. Kaya lang, maaring nililimitahan mo yung sarili mo doon sa ibang opportunity na yon dahil maaring kailangan mong magsimula ulit, 'di ba? Parang back to zero, and parang isip mo na magsisimula na naman ako, ang hirap ng
bumuo ng isang career or business or trabaho. Pero kung hindi mo bibigyan kasi ng chance ito, sayang yung opportunity dahil maaring ito yung magbigay sa'yo ng break, no? Or magbigay sa'yo ng bagong path, bagong landas na kung saan makakatulong yun or makaka-resolve ng financial struggles mo, ng financial obligations mo. With Uranus here, I think this is like a wake-up call sa'yo na you have to tap into your creative talents, your skills. Dahil lahat naman tayo merong gifts na binigay si God na kailangan natin gamitin para mas mapaunlad natin yung ating mga sarili. Nagkataon nga lang na iba yung naging upbringing sa atin before na kailangan mag-aral ka, tapos pagpatas mag-aral, magtatrabaho ka. 'Di ba? But actually, it's not like that. You have to explore your passion, your talents, your skills. Okay sana kung yung career mo, trabaho mo is in alignment of your skills, your talents, then that's fine. Pero if there's something na gusto mo sa sarili mo na gusto mo pang i-explore, subukan, you have the talent, you have the inspiration, then do it. Kasi you'll never know kung paano ka to babaguhin ang buhay mo. Okay? See? Knight of Wands is calling you to action. Call to action. Gawin mo na raw. Take risks. Oh my God, Capricorn. Something's ending and something's beginning. This is transformation. Change is coming. Yes. You have the 8 of Wands. So, magiging mabilis ang pagbabago na to. Parang you will be pushed to your limit. At dahil nandun ka na sa limit na yon, wala ka nang magagawa kundi sumubok na ng bago. You get my point? For example, meron ditong nawalan ng trabaho. 'Di ba? Natanggal sa trabaho. So, ano pa yung gagawin mo? Wala na yung trabaho na pinakakaingat-ingatan mo. Di, kailangan mo na talagang mag-explore ng ibang sources of income. So, that's the energy that I'm yung gusto kong ipahiwatig. Okay? Look at the bigger picture. Yes. Mas lumalawak yung pananaw mo. Bring love into the situation. Love is about what you love to do. Kung ano yung gusto mong gawin. What inspires you. Reflect on your priorities. Yes. Dito mo na makikita kung ano yung priority mo. Ano yung dapat mong unahin. 'Di ba? So, diyan magkakaroon ka ng clarity. Ano ba ang dapat mong unahin? Ano yung dapat mong pagtuunan ng pansin? Okay? So, that is your reading, Capricorn. Thank you so much. See you again.